Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Vincent Philip Maronilla, Assistant Commissioner ng Bureau of Customs at ang tagapagsalita na rin po, no? Papasukin natin. Attorney Vince, good morning. Happy New Year po, sir. Good morning, sir, at good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa program niyo, sir. So, salamat po, sir. Nakuha ka namin kahit, sir, busy ka. No problem, sir. Okay lang. Anyway, attorney, pasensya na. Ay, hingi lang po sana kami ng update sa inyo, sir, regarding po sa status nung 25 na containers na nakatenga pa sa Bureau of Customs. Pero po yung dokumento nasa DMW na po, attorney. Oo nga po, nagpa-follow up po kami, sir, sa DMW kasi nung December nga po, supposedly gusto namin sanang ma-distribute na sa kanila. Kaya lang mukhang hindi po nila, mukhang may mga preparasyon po sila na kailangan gawin. No? So, nag-ask po sila na sana ma-move na lang yung particular date na yon. So, ngayon naman po, nag-follow up kami sa kanila kung kailan po namin pwedeng i-turn over na. At the same time, nasa kanila na rin po kasi yung deed of donation. No? So, anytime po na bigyan nila kami ng go signal, ready naman po na yung Bureau of Customs. So, nag-follow up po yung team namin last week. Hindi pa lang po kami nabibigyan ng date ng ating mga kaibigan sa DMW. In the meantime, sir, tomorrow I will be meeting the team again, no, that's handling this for the Bureau of Customs for some updates, especially dun po sa sa mga galing naman ng Thailand na PPE. Salamat, attorney. Oo, yung mga galing naman po ng Thailand kasi po may update naman pong ibinigay sa akin yung team namin. May mga containers naman po, no. Na cleared naman po. Kumbaga yung na-load po nung March 12, 14, and 15, 2024, cleared naman po siya sa amin examination. Wala po siyang nakitaan ng kahit anong traces ng illegal drugs. Supposedly dapat po release na to, no? O mai-release na namin. Tapos yung ilan naman po na merong identified na positive, tapos na rin naman po yung segregation. May recommendation na po na i-release o pagbayarin na lang yung ilan na nakitaan ng commercial items. Yung ilan naman po Yes, sir. na walang commercial items, i-release na lang po. Nasa Revenue Collection and Monitoring Group na ho namin yan. No? That's one step before the Commissioner. And nakausap ko na rin po si DepCom Clarence Dizon at pinaprioritize na rin po niya yung recommendation na yun. No? Total, cleared na naman po. Tapos iba naman po na segregate na nakausap na naman namin yung PIDEA at Philippine National Police dito. So pwede naman po na sigurong mai-segregate na at mai-distribute na yung mga balikbayan boxes na pwede na pong i-deliver nung kanilang mga forwarders. Again, sir, no, this will be released to the forwarders at sila po yung tututukan namin, no, na dapat mag-distribute nito. Apo. Attorney, salamat po, sir, at inopen nyo sa amin yan. So actually, we have two cargo forwarders involved. Yung isa, ACCE. Yung isa, TPE. Are you referring to both of them, sir, or you're just referring to just one cargo company? Yung update po namin is for both of them, no. In fact, yung ACCE po, meron na rin siya ditong listahan kasama sa listahan ng mga dumating at na-clear din naman. Pero meron din po talagang for segregation. Yun nga lang po talaga, nung in-examine namin, yung iba po talaga, although nakalagay sa balikbayan box, medyo commercial items po yung nakalagay. So, di naman po Alright. balak i-seize. Ang gagawin lang po namin, siguro papatawa namin ng tamang buwis. Pero yung iba naman po doon talaga naman pong balikbayan boxes. Yun po, iuutos na lang namin, nakasegregate na po yun, ibibigay na lang namin sa forwarder, dito sa dalawang forwarder na to, dalawang deconsolidator na to, at hingi po kami ng report sa kanila kung yung level of compliance nila pagdating sa deliveries. Kasi yun naman din po ang pinangako nila sa amin, no,
nung sila po yung nakikipag-cooperate sa amin, and they wanted these balikbayan boxes to be released and segregated, yung commitment nila sa amin, may ibibigay ito sa mga kababayan natin. Attorney, could you educate us dito sa issue na to? Bukod po kasi sir dun sa merong mga drugs na nakita, pero nga sir, mahalaga rin po na yung iba, hindi nung masasabing personal effects item at yung padala nga parang pang negosyo. Sino ba dapat ang sisihin dito? Di ba yung cargo forwarder? Mukha pong may ganong misrepresentation eh. Kasi nung nakikipag-usap din po ako dun sa ibang mga, nag-reach out po kasi sa akin direkta na, no? Yung ibang mga grupo-grupo dyan, no? Na nakasama dyan sa, ano na yan, sa naipit na yan ng nabalikbayan boxes. And find out ko po na yung ina-advocate nila are commercial, pang negosyo daw. Pinaliwanag ko nga sa kanila na hindi kasi po pwedeng ganon, no? I mean, Yes sir. kung may pananagutan sa taxes at may usapan kayo, sisingilin namin yung deconsolidator kasi nakapangalan sa kanila. Hindi ko na alam magiging usapan ka ako sa inyo kasi wala kasi yung privilege yan, no, tulad ng binibigay namin sa mga talagang personal effects lang nung ating mga OFWs. Ang nangyari ho kasi yata parang may misrepresentation na pwede maglagay ng kahit ano, no, as long as it's within one balikbayan boxes, no, at hindi naman illegal. Kung ibig sabihin, hindi ko naman sinasabing pinayagan yung mga illegal na droga nung consolidators, Apo. pero yung ibang commercial items mukhang pinayagan. Kasi ang Yes. opo, so may representation na gano'n at at a the rate same as those nung mga balikbayan boxes, which is syempre po hindi naman pwede, malulugi naman yung ibang negosyante natin na nagbabayad po ng tamang buwis pag ganyan po yung ginawa. Yun yan sasabihin ko, attorney, wala bang parusa yung ano dyan, yung cargo ano dyan, yung forwarder dyan, yung cargo company? Kasi trabaho nila yan sir, to classify kung ano yung padala. May recommendation naman po kami na imbestigahan sila, no? So ipapatawag po sila ng aming intelligence group and they will be asked bakit may mga commercial items na ano. At the same time, yung mga owners din po might be hindi naman po iimbestigahan, maaari pong imbitahan lang, no? Para lang po tanungin ano ba talaga yung nangyari, ano yung, baka naman may talagang malaking misrepresentation. And kung wala man, ma-educate namin sila, no? Kung ano talaga yung tamang proseso, no? At the same time, malaman namin na may mga gumagawa ng ganyan, so ma-educate din natin. In fact, sir, kausap ko si Deputy Commissioner Uy, no, ng aming intelligence group last week, no, and he's really pushing for our cyber crime intelligence unit, no, within the IG, kasi marami po kami napapansin na nagma-market sa Facebook, sa mga social media nila ng gantong klase, no, balikbayan boxes or consolidated shipment per box, and yet commercial items po yung kanilang ina-advert, which we want to investigate para hindi po mag-proliferate tong gantong scheme. Ako. And anyway, attorney, first and foremost again, I would like to thank you sir. Binigyan niyo ako sir na update dyan. Isa po yan sa mga reklamong hawak namin, yung TPE saka ACCE. With regards naman sir sa attorney, ako po hihingi sa inyo sir ng konting pabor. Meron pong 2 containers dyan na walang manifesto na nabuksan na po dyan po sa MI City. Sir, baka naman po pwede nyo kami bigyan share ng ng kopya po ng manifesto ng 2 containers na yun, attorney? Sige sir, pahingi lang po ako ng detalye pa, dala ko po agad kay Karen. Pati yung update namin for this January, sir, padala ko na din. And sir, let me just thank you again, no. I think because of our effort, medyo ngayong December na to, no. Although syempre wala pa naman final report, pero usually nagdadagsaan na yan. Medyo kumonti talaga yung incident natin ng mga nanlolokong na forwarder. Mukhang Salamat. itong ginagawa natin sir, na nilalagay natin sa kamulatan ng ating mga OFWs yung mga tamang proseso, no, at syempre siguro dahil nga masyadong public na rin tong problema na to at nag-take cognizance na ang Congress, medyo kumonti po yung insidente na reported sa amin na mga gantong panulokong nangyari. So pinoproblema talaga natin itong mga nangyari previously, no, na gusto nating ma-release na. Pero at least ito pong panahon ngayon, last December, kukunti po yung incident na nai-report sa amin na may mga gantong inabandon ng mga balikbayan boxes. Mabuti naman po.
Attorney Vince, nagbunga na po yung paghiharap natin, sir. Oo nga sir, oo nga sir. Kaya thank you very much sir, no. Tuloy-tuloy lang natin sir, okay? Magsasawang suportahan kami kasi napakalaga po nitong information drive na ginagawa natin, no. Mukhang marami nakikinig sa inyo na mga kababayan natin at mukhang nag-guide natin sila na sa tamang paraan kung paano nila ipadala yung mga kanilang balikbayan boxes po. Alright, Attorney Vince, I'll be seeing you one of these days, sir. Ingat po kayo, sir. Sige po. Belated Happy New Year. Na lang po yung update sir. Maraming salamat po at Happy New Year, Sir Pat. You have it. Attorney Vincent Philip Marudilla,